Isado na to siya sa ospital. Tuwa para ba sa unahan ng akong sakyanan kay dili ba kasudin eh. Ako lang siyang alsahon paingon dito, attorney. Mas labing maayo. Unya ako. Bilin ka. Unsa? Yan, ibilin ra ko. Sunod mo na ako. Asa na sa Irene, Ryan? Oo. Gunit ako, han, ha? Gako sa liog sa imong bana, Irene. Ryan, unsa ba? Rona, apa sa na mo sa ospital? Apa sa lahog. Api ba na kung okay ra si Irene? Kinahanglan malagi i-admit ug gi-oxygen pa. Nagadungog ta sa gisulti sa doktor nga normal nga procedure ni para sa mga tao nga nakahanggap og daghang asog gikan sa sunog. Unsa na, Ryan? Di ba lagi okay si Irene? Sorry. Wa ko may baw nga nakahangga ba siya daghang aso. Nagkabuwag mong gumi ganina. Sorry good. Ingna na lang. Nga mas gisiguro ni Mus Rona kay ni Irene maong naingon ana. Angel, kalma lang. Yan sa ospital si Irene. Magkasiguro na ta nga safe ra siya. Ryan, mo gaw sa mikadot si Angel ha. Ayaw biyay si Irene. Yes, attorney. Anira ko, attorney. Ay, bisit. Mura naman kong ulipo na itong mga tawhan. Pero, sige lang. Kinahanglan nga, musunod lang ko sa ilang gusto. Kaya tingalig di ko maapil sa ila unyang tabang nga ihatag ni Irene. Tingalig wa ko'y kapaulian kung magpaugat ko. Antos lang mo na, Ryan. Tunla lang una ang imong karpo. Kung sa may imong plano para nila. Si Irene ray akong concern ay. Wa ko'y paki sa duha. Pero di na mahitabo. Di gina mo sugot si Irene na dili maapil si Ryan sa imong ihatag nga tabang. Dili ako imo. Wala lagi. Ako mag-iimog yun. Pabarugon nga mo ilang benefactor. Kuha na to sila apartment ka kapuyan? Ganahan nung tako nga adto dadun sa mansyon si Irene. Imong mansyon ha, dili ako. Ikay mo baro nga tag-iya sa mansyon. Sigurado ka? Alam nga na kung ang kunon nga ako tong mansyon. Akong buti pasabot ba? Sigurado ka ba nga sa mansyon ni mo sila papuyon? Si Irene ra lagi. Dili ka na mo sugot si Irene nga siya ra. Labi pa, nag-care gid siya pag-ayo ni Ryan ganina. Nagtuo kang genuine to nga pag-care? Ka-fake adto? Klaro man. Unya? Kita na may nakakita nga fake to. Para ni Irene, genuine mo to. Mausa lagi eh. So, kung imong papuyon sa mansyon si Irene, apil gina si Ryan. O, kato si Rona. Naiubos na gyud kog maayo nimo. Naiubos gyud ko. Nagadirek yung kabiya na ko ba? Rona, sorry na good. Wa mo ko choice. Kinahanglan mo ito na kong buhaton. Sabtagod ko. Unya, asa mo ko iniron? Narabi agapon ko dili sa kalsada. Apas na diri sa ospital. Pagtaksi lang. Ay, hindi ko ganahan mo, anak. Maglago to makakita sa nga imong gi-care si Irene. Kumaw na. Wa ko'y mahimo. Di ko katiman mo. So, imo ko pasagdan? Walang ko'y mahimo. Di ko kabiya diri. Panitag pa, Agi. Lisod lagi. Mas importante ko din mo si Irene. Ha, para ni mo. Runa na usam ka, uy. Sabtagod ko. Basta kay Ari agir ko, maghuwat po ni mo. Di lagi pwede. Ari ako ba? Di lagi ko kabiya diri. Gi-oxygen si Irene. May tagmamatay na siya. Si Bakoy. Si Paco? Nga sa ato pa, di ka makatugod ka mamatay siya? Importante gid siya para ni mo, ha? Ay. Uy, tingog, uy. Ginawa man ka mo tingog diya. Sila si Angel o attorney. Nagpaingunan din eh. Rona, sorry din ako katubay ni mo ha. Bye. Ryan, di mo kagikan. Ha? Gibiyaan malagi ni mo sa Irene. Doon ay gipa filapan ako. Profile sa pasyente. Lagi, pwede na mo i-check dito. Wanay kinahanglan.
Baga, si Rona gina. Ikito ba? Huwag yun mo tupag ay. Pisit! Hello? Kinsa ni? Kinsa pa? Si Ryan? Angel? Nga nang ikaw may mitubag. Ibalik ni Ryan ang iyang cellphone. Isulti na lang na imong tuyo Di para ko madali ta. makisulti ni mo. Di ko makisulti ni mo. Nga nang ikaw may mitubag. Kay ako'y nitubag nimo, meaning dili siya makigsulti nimo. Kay ako may ang ipatubag. Di ko mo too. Ibalik niya ang cellphone, bruha ka. Na, bruha na nung ko ani. Wait sa ha. I-on ako ang video ha. Ano makakita ka nag-unsa ron si Ryan. Oh, Naman, kita ka? oh, Kakita ba ka? Nasa Ryan no, nag-atima ni Irene. Ako? Gihapuha pa ang buhok siyang asawa. Kita ka? no. No. Di ka lagi kaig-agaw ni Ryan lagi. Nga kung inana man ang imo reaksyon. Hey, Huwag ka agwanta. Kiputo lang tawag. Nag-aso-asa gito yung ilong ron ba? Kay gireject siyang Ryan. marunong ni si Ryan. Marunong mo lang. Huwag kit siya lingi-lingi na to. Tawaw. Iya kita gipatuo. Nga wa na siya interes ni Rona. Nga focus gid siya kang Irene. Believe ko, bright. Nya, kay mas bright man ta. Pero bisan mas bright ka, dili ka magkabalibad sa ihangyo niya ni Irene mo. Mao nga panganda. Han? Mayo kayo nagbanta na ka. Unsa man, gigutom ka? Wara. Tingnan ako ha kung gusto ka mukaon. Si Angel, Nilakaw. Busy mo to sila si attorney. pila na kanita kaadlaw din Han? Kapinsimana na, Han. Pero ingon to ang doktor nga kung okay ra gid ka, karong tibuok adlaw, pwede na ka ma-discharge ugma. Salamat in taon. Kaya ko na kayo tag-utang ni attorney. Oh, utang? Di, libre ang iyang pagtabang. Utang kabubuto na ako ipasabot. Niyan na sila eh. Hello, Irene. Hello, Angel. Attorney. Kumusta na? Okay na, attorney. Salamat kaayo. Way problema. Pwede naman kuno ka nga ma-discharge ugma. Kuno aray problema ang tibuok adlaw karon. Gisultihan na bitaw ko ni Ryan. Salamat sa Ginoo. Makagawas na gid ko. Ang problema lang ini, attorney. Asa kami mamauli, gikan din. Han, doon naman ko evacuation center para sa mga nasunugan. Ato di ka dadun dito. Ato di ka iuli. Ay kabala ka, pre. Doon na Maray. nag-andam si attorney nga atong kapuy-an, pre. Ha? Hala, uy. Mm-mm. Kaikog naman kaayo na mo ni mo, uy, attorney. Uy, Noon sa karayan? Ngano ka? Ang mga magulang naman ay hinahayaan na lamang si Rafael. Mapagkakatiwalaan. Advanced skincare starts in your shower. Meet the new Dove Serum Body Wash. Experience active levels of skincare. Get Dove or get FOMO. KCC 13 million mega raffle at baka isa ka sa tatlong mag-uwi ng tumataginting na 1 million pesos. Manalo na limpak-limpak na shopping money buwan-buwan. Mili lang sa KCC gamit ang inyong KCC bonus card. Dahil at ipakita ang inyong resibo sa promo booth para makasali sa KCC 13 million mega raffle. It's here at KCC for you. KCC Supermarket.
pinakabarato mula noon hanggang ngayon si CCTV na barato. Sa mundo na puno ng traffic, stress, at walang katangusang pagmamadali, may isang lugar sa mundo na parang hindi sumusunod sa takbo ng modernong mundo. Isang lugar kung saan ang mga bahay ay antigo na, pero mas matibay pa sa karamihan ng modernong gusali ngayon. At higit sa lahat, isang probinsya kung saan ang mga baka ay may pangalan, festival at minsan mas sikat pa kanilang amo. Ito ay tunay na buhay sa kanayunan ng Switzerland. Isang lugar kung saan ang kalikasan ng boss, ang tradisyon ng batas, at ang keso nila walang anomalya. Pero ang tanong, paano nabubuhay ang mga tao sa ganitong lugar? At bakit sa panahon ng modern technology, parami ng parami ang gustong tumakas sa syudad para tumira dito? Tuwing madaling araw dito, hindi ka gigising sa tunog ng kapitbahay mong may maingay ng motor. Ang gigising sa'yo ay hamog sa bundok at kampana ng mga baka. Habang sumisikat ang araw, unti-unting lumilitaw ang mga burol mula sa hamog. Yung mga kahoy na bubong ng bahay na pinaitim na ng panahon, kumikislap sa sikat ng araw. Tapos naririnig mo ang kampana sa leeg ng mga baka at patungal nila. Ang mga bukirin dito hindi mukhang random na taniman. Organize ang lahat. May trigo, barley, mais na kaayos na parang ginamitan ng ruler. Ang mga damuhan naman, puno ng mga halamang gamot sa alpine. Ang mga baryo nakapwesto sa panan ng bundok. Sa palibot nito, may mga prutas, gulay at orchard na parang hagdan sa lupa. Kung titingnan mo sa drone, parang painting na ginawang realidad. Pero ang totoo, lahat ito pinagplanuhan. Bawat piraso ng lupa may layunin. Isa sa pinaka-interesting na bagay sa kanayunan ng Switzerland, ang mindset ng mga farmer. Sa ibang lugar, ang farmer ang iniisip, minsan, magkano kikitain ko ngayong taon. Sa Switzerland, iba ang diskarte nila. Para sa kanila, ang farmer ay hindi lang may-ari ng lupa. Sila ay caretaker para sa susunod na henerasyon. Kaya ang farming nila hindi pang mabilisang pera, pang matagalang kaligtasan. Dahil sa Alps, hindi pwedeng abusuhin ang kalikasan. Konting pagkakamali, landslide kaagad. Kaya ang ginagawa nila, iniikot ang pastulan. Pinoprotektahan ng lupa at inaalagaan ang mga hayop. At dito papasok ang pinakahulsam na part, ang mga baka. Hindi lang pangkabuhayan, parang membro ng pamilya. At may pangalan ang bawat baka. May personality pa minsan. Ang cycle ng buhay dito, simple lang. Ang lupa nagbibigay ng damo. Ang baka ginagawang gatas ang damo. Ang gatas ginagawang keso. Kung ang keso sa atin nasasangkot sa maraming issue, ang keso sa kanila, isa sa pinakamalaking pride ng Switzerland. Kapag naglakad ka sa Swiss Village, mapapansin mo agad ang mga chalet, mga bahay na kahoy, na parang galing sa fairy tale. Ang iba dito, abay 300 years old na. Mas matanda pa sa karamihan ng bansa sa mundo. Pero hindi lang sila cute tingnan, may dahilan ng design. Ang malapad na bukong, yan ay hindi para pumasok ang snow. Ang ukit sa kahoy, may simbolo ng kultura. Yung balcony, para doon patuyuin ang dayami. Meaning, lahat ng design may practical use, hindi lang pang Instagram. Ang mga bahay na ito ginawa sa lokal na kahoy, inaalagaan ng maraming henerasyon. At kayang tumagal kahit sa brutal na lamig ng Alps. Balik tayo sa keso. Kung ang chalet ang simbolo ng kanilang bahay, ang keso naman ang simbolo ng kanilang kaluluwa. Sa gitna ng maraming baryo, dito nagkikita ang mga farmer para gumawa ng keso. Ang gatas mula sa mga baka na kumakain ng mga halamang gamot sa alpine
Kinokolekta araw-araw. Pagkatapos, pinapainit sa mga malaking tangking tanso. Parang giant kaldero sa fiesta. Gamit ang teknik na pinasa pa. Wala pa sa mga ninyo. Ang bawat keso ginagawang malalaking gulong o pamilog. Tapos ilalagay sa bodega. Hindi lang basta itatago. Kailangan itong paikutin, pahiran ng asin at bantayan. Minsan inaabot ng ilang buwan o minsan taong bago maging perpekto. Rexona ever let you down. Whatever makes you sweat, Rexona fights sweat and odor. Isang spray, fresh and dry all day. Mag-Rexona lagi. In our 50s, keeping up mentally and physically can be challenging. That's why I recommend Liberty every day to support a stronger body and sharper brain. With Neurofactor Plus, it helps improve memory, concentration, and focus. Strength Sport Plus that helps strengthen bones and muscles. Plus 28 vitamins and minerals for overall health. Liberty helps support stronger body and sharper brain. From Guess Pharma. Flying to Asia? Already there? Don't know how to get around? Or how to do it on a budget? 12go.asia will get you to your destination at the touch of a button on your smartphone. Offering you airport transfers, booking bus tickets to your next intended destination, finding you the best of old-school train journeys with scenic views and sights. We will also help you grab a regional flight, or even book you onto a ferry to your Paradise Island escape. 12go Asia offers various means of transportation to get you to your desired destination anywhere in Asia. Book your tickets fast and easy via your smartphone, pay by card, or via PayPal. Visit 12go.asia and start your next great Asian adventure right now. Sa kanayunan ng Switzerland, hindi Google Calendar ang nasusunod, kundi ang panahon. Dito ang trabaho, mood at lifestyle ng tao nakadepende sa 4 na season ng kalikasan. Pag dumating ang winter, ang buong lugar parang tinakpan ng kumot na gawa sa yelo. Tahimik ang paligid, hindi dahil walang tao, kundi dahil sobrang lamig na pati ingay ayaw lumabas. Ito ang panahon na hindi ka masyadong nakikita sa bukid. Kaya ang ginagawa ng mga tao, nag-ayos ng tools, nagre-repair ng bahay, nagkikwentutan sa fireplace. Pagkatapos naman ng winter, biglang parang may nagbukas ng reset button ng kalikasan. Lumilitaw ang mga damo, wildflowers, at mga ibon na bumabalik mula sa migration. Ito ang season ng pagtatanim. Pagdating ng summer, eto na. Malago ang damuhan, makapal ang halaman, at dito nagsisimula ang panahon ng paggawa ng dayami. Pero ang pinaka-iconic na event, Alpusum Festival. Ito yung panahon ng mga baka inaakyat sa mataas na pastulan ng bundok. Pero hindi lang basta lakad, parang beauty pageant ng mga baka. May dekorasyon sa ulo, may bulaklak, may malaking kampana. Para silang nagpa-fashion show habang paakyat ng bundok. Pagdating naman ng taglagas, eto na ang panahon ng anihan. Mga mansanas, ubas, pumpkin, trigo, lahat aanihin. Ang mga bundok nagiging kulay pula, orange at ginto. Ito ang season ng pasasalamat. Dahil pagkatapos nito, alam ng lahat na paparating na naman ang winter. At ito ang isa pang maganda sa kanila. Hindi uso ang kanya-kanya. Ang probinsya dito umiikot sa komunidad. Kapag may farmer na nag-harvest ng dayami, abay tumutulong ang kapitbahay. Kapag may sira ang bakod, tulong ulit ang kapitbahay. Kapag may emergency sa livestock, kapitbahay ulit ang nandyan. Parang group chat ng baryo pero offline. At tuwing linggo, may village market. Dito nagbebenta mga farmer ng keso, gulay, honey, handmade crafts. Pero alam mo ba ang tunay na nangyayari dito? Chismisan. Dito nagpapalitan ng balita ang mga tao. Reunion ng mga marites. Ang market dito hindi lang negosyo. Isang social network na hindi kailangan ng wifi.
may festival sa kanayunan ng Switzerland, ang mga tao nagsusuot ng traditional costumes. Ang mga babae may dress na may embroidery at lace collars. Ang mga lalaki naman may lederhosen o pantalon na lana. Kung sa Pilipinas ito, parang may fiesta na nakabarong at saya habang may marching band. May mga festival pa tulad ng Alpenhorn competitions at yodeling contest. Kung hindi mo pa naririnig ang yodel, parang kumakanta ang tao habang naki-echo sa mundo. At ang Alpenhorn, isang napakahabang kahoy na instrument, mukha siyang giant torotot ng mundo. Ang tunog nito umaabot sa buong lambak, parang announcement system ng ninuno. Sinauna man ang kanilang pamumuhay, may modern technology din sila. Siyempre may kuryente, internet, modern farm equipment. May milking machines para sa baka. May weather apps para malaman kung kailan magtatanim o mag-harvest. May solar panels para sa energy. Pero ang difference, hindi nila hinahayaan na lunurin ng technology ang tradisyon. Ginagamit nila ang tech para tumulong sa kultura, hindi para palitan nito. At noon mo maiintindihan na ang tunay na kayamanan hindi nasusukat sa bilis ng buhay, kundi sa lalim ng ugat ng iyong kultura, sa lupa na inaalagaan ng henerasyon, at sa komunidad na hindi ka pinapabayaan. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng documentary, i-like, mag-subscribe ka sa Tito Jones TV, at i-share mo sa mga tropa mong gusto rin tumakas sa stress ng syudad. Shout out Abelardo Napaw from Legazpi City, Albay, Hime from Manda, Arniel Casal from Paranaque, Christopher David Altabano ng Ligaw City, Albay, George Pastor, Angel Bertubio ng Dumaguete City, Marhan Baada ng North Cotabato, Esmeralda Ras ng Davao de Oro, kay Kabayan G na nasa Canada, Mr. Ching, Ibanez Dumaseg Family, Kina Pierre Buenaflor at Sally Samonde na nasa Hawali, Kuwait, Ron Villa Gonzalo.